Ating pong makakapanayam ang Pamplona Mayor ng Negros, Janice Digamo, at tayo ho'y makikibalita muna sa kanya at ano bang nangyayari sa mga kaso. Alam naman natin, ito ho'y biktima ng matinding karahasan, biktima sila ng massacre ng kaguluhan sa Negros. So si Tevez nawala pa ating aalamin ngayon. Mayor, si Mike Abi po ito, Mike Abi Live. Good morning po. Yes, good morning po, Sir Mike, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa inyo. Ay, salamat po muli sa oras. Ito, alam ko, pang ilang ulit na rin tayo nakaka-interview kahit nung nakaraan pa, ganun pa man. Salamat po sa pagkakataon. Ngayon, ang gusto naming malaman na ano bang inyong nakikita at nararamdaman dito sa development nga na hanggang ngayon ay nandun pa rin sa abroad si Tevez pero kontrolado na. Ano ho bang huling balita? Ito ba ay makakauwi na? Ano bang inaasahan ninyo? Katulad po ng mga nasa news report po ng DOJ, yung kanilang mga announcement po, ganun din po yung aming naririnig that the chances of him being brought back to the Philippines is very big. Napakalaki ng possibility na makauwi at mapapanagot talaga siya. Yun nga po, however, they try to avail of all legal remedies available to them doon sa bansang Timor-Leste. Kaya habang may pronouncement ang presidente ng Timor at ang DOJ ng kanilang kung ano yung kanilang paniniwala at nararapat na gawin kay Tevez, pero may legal remedy na inavail ang kanilang kampo. Kaya I think right now we are waiting for the result of yung apila nila, kung kailan talaga mauuwi ba talaga siya, at yung possibility na sa kung anong paraan pwede siyang iuwi, extradition ba o yung ibang choices doon na pagdidesisyonan po ng court. Pero katulad po ng sinasabi ni Sec Nico, ganun din po ang paniniwala namin. Lahat naman po ng hiningi ng government na proof, lahat ng documentary requirement that comes from the side of the victims and the witnesses, pinasa naman po doon sa kanilang husgado. Kaya siguro po, more than what man can do, yung talagang prayer po ng buong sambayanan. Kailangan po natin talaga na mabigyan ng wisdom yung mga taong magdidesisyon kung ano talaga ang nararapat gawin kay Tevez. Well, sa ngayon po ay wala pang trial, no? Hindi pa gumagalaw ang husgado, tama ba? Yung sa murder case po, meron na po tayong schedule, June until October. Nakaplat na po yung schedule doon sa mga perpetrators, the gunmen. So, every month starting June, meron na pong hearing doon sa kanila. But for Arnie, siguro the moment na iuwi siya, babalik na naman tayo sa yung proseso na dinaanan din namin bago dumating tayo sa punto na maghihiring na talaga. Because we're done with the pre-trial, so hearing na talaga. So inaasahan namin na pag iuwi siya, the steps we took, going and leading to the direction of finally being able to meet in court, masisimulan na talaga yun. At napag-usapan namin together with our legal counsel, yung aming the private counterpart of our government prosecutor, na magre-request kami ng marathon hearing po. Yes. Dito ba sa Metro Manila ito? May mga kaso yata na transfer na rito sa Metro Manila, di ba, Mayor? Yes, tama po. Nasa Manila po ang kaso. Good. At sa paningin naman namin, nararapat lang po talaga. Considering yung kung anong kayang gawin nila at anong kayang, yung connections nila, talagang dapat dyan para nakikita ng media. Grateful po kami sa inyo, Sir Mike, dahil hindi nyo talaga binitiwan itong kasong ito. There is a need for public to be aware, for the public to be aware of what's happening. Kasi yung power po ng money, very powerful po yun, which we believe until now they still have. Yes, totoo yan. At saka, Mayor, napakarami ho ng buhay na nawala dyan at
Hindi ho pangkaraniwan yung nangyari sa inyo, kaya dapat talagang mabigyan ng hustisya. Ngayon na kontrolado na si dating Congressman Teves, malaki na yung chance na talaga hong magkaroon ng linaw. Hindi ko sinabing guilty siya, pero at least humarap sa paglilitis at mabigyan ng kaparusahan ng mga taong posibleng nasa likod at may kinalaman dito sa, lalo na yung nangyari sa inyo. Massacre kasi yan, hindi naman pangkaraniwan yung nangyari sa inyo, Mayor. Yes po, tama po. Kaya po, thank you very much for doing the role of the media in society. Kasi kailangan namin po din talaga kayo because it is through you that we will be heard kung ano na, paano na, at ano nang nangyayari sa amin. Okay. Kaya salamat po. Okay, Mayor, pahabol ko lang. Alam naman natin, next year, eleksyon na. So, di ba, local, national. Ano ba ang inyong plano, Mayor, dyan po sa lugar ninyo? Kayo ba'y mag-go-governor, mananatiling Mayor? Ano po kung pwedeng malaman? I am on my last term as mayor and merong ginagawang different local parties right now in Negros Oriental na we were advised to meet and discuss if we could come up with a unity team, which is in the process of, maganda naman po yun, yung mga suggestion na binibig na ginagawa in the name of peace po. And yun nga, kami naman dito sa Negros, kahit iba-iba yung partido namin, masasabi ko po talaga ito honestly, except for the Teveses in the South, ito sila Arnie at Henry, kami naghaharap kami tuwing eleksyon na hindi magkakalaban kami, pero wala naman pong namamatay. Okay, but dealing with this kind of people is a different story. Kaya sa posisyon na tatakbuhin ko ngayon, nagsa-challenge din po ako na labanan ang, the people who took away what was Ruel's. We would like to take away what they took away from Ruel in a manner different from what they did. Sige lang Kasi po. yung ginawa nila, hindi karumal-dumal yun. Correct. Pero yung gagawin namin, democratic way of taking away the power, God willing po, kung ibigay ng Panginoon po. Ano man po ang inyong plano dyan sa Negros tungkol sa inyong mga posisyon, local position, karapatan po ninyo. Kung gusto niyo mag-governor, kung ano man, nasa inyo po yan. At good luck po. Tama Ang katarungan ay mangibabaw. Po. Yes po, tama po. Salamat po, Mayor. Hindi naman masayang yung death ng husband ko. We want to see lasting peace happening in Negros Oriental because Negros is the only place we will ever call home po. Okay. Thank you, Mayor. Salamat po. Good morning po, ma'am. Thank you po, Sir Mike. Okay. Mga kaibigan, si Mayor Janice Digamo, siya po yung asawa ng napatay na gobernador. Ayan, So, malapit na lang. Ngayon pa lang June na ito, ang simula. 3 buwan na trial. Sunod-sunod. So, sana ay makakuha na talaga ang hustisya tungkol dyan. Si dating Congressman Teves naman, nasa abroad pa, pero tingnan natin kung kailan ito mapapauwi. Bahala na dyan ang ating government to government na ho kasi ang usapan. Kung paano makakauwi si Teves dito sa Pilipinas para harapin ang maraming mga kasong ipinailaban sa kanya tungkol nga po sa mga nangyari sa kanilang probinsya at political issue.